Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. What's your name? Howard. What's your name? I'm Bozo, he's Frosty with... Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang Get the Gringo ni Mel Gibson ng taong 2012. Halina't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang high-speed chase habang ang dalawang kriminal na nakasuot ng clown costume ay nagtatangkang tumawid sa Mexico. Ang isa ay sugatan sa backseat, dumudugo ng husto sa daladala nilang bag ng pera, bagay na tila mas ikinabahala ng kanyang partner kaysa sa pag-aagaw buhay niya. Ang getaway car ay lumihis sa kalsada, nag-accelerate patungo sa border, at ang driver ay naghanap ng anumang pagkakataon upang makarating sa kabilang panig. Ang Mexican Federal Police at ang American Border Patrol ay mainit na bumubuntot sa kanila, kaya sinubukan ng mga magnanakaw na tumalon sa isang ramp para matakasan sila. Natapos lang ang habulan ng ang sasakyan ng mga magnanakaw ay nag-crash at nagland sa Mexican soil. Si Officer Vasquez ng Mexican Federal Police at si Bill ng United States Border Patrol ay parehong sumang-ayon na ang mga nagkasala ay dadalhin sa Amerika. Gayunpaman, nang mapansin ni Vasquez ang isang bag ng pera sa backseat, nakipag-deal siya kay Bill at ginamit ito bilang leverage para ibigay niya ang mga kriminal. Bilang resulta, ang American Border Patrol ay umalis na walang dala, at ang lahat ng ito ay pinagmamasdan ng dalawang misteryosong cowboy mula sa di kalayuan. Si Vasquez ay gumamit ng Mexican police method sa mga motorista, ngunit hindi niya matukoy kung sino sila. Tawagin na lang natin ang driver sa pangalang Gringo, dahil hindi niya ibinunyag ang kanyang tunay na pagkatao sa buong pelikula. Si Vasquez at ang kanyang partner na si Romero, ay tumanggap ng pera at dinala si Gringo sa Mexican prison, na matagumpay na nagbigay sa kanila ng hindi nababasang mga fingerprint. Nang maproseso, dinala nila siya sa isang holding facility, isang masikip na temporary storage, kung saan ang mga nagkasala ay armado, at mukhang walang kahit na anumang regulasyon. Hindi nagtagal, si Gringo ay inatake ng isang grupo ng mga bilanggo, tinangkang nakawin ang kanyang sapatos, at walang awang binugbog siya. Kasunod nito, ang mga bilanggo ay binati ng warden, na ipinaalam sa kanila na dadalhin sila sa main prison na kung tawagin ay El Pueblito, na Spanish para sa isang maliit na bayan. Hindi nagtagal, dumating ang isang American consulate officer na nagngangalang Jack at nagtanong tungkol sa isang American prisoner, na sinagot naman ang warden na mag-uusap sila mamaya para ayusin ang mga bagay-bagay. Kahit hindi ito ang unang pagkakataon ni Gringo sa kulungan, nabigla siya nang ihatid nila siya sa general population. May mga tindahan, food cart, tattoo parlors, flower shop at kung ano-ano pang mga serbisyo na mahahanap mo lang sa labas ng kulungan. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay maaaring gumala at gumawa ng anumang mga ilegal na aktibidad na gusto nila. Habang sinusuri ang bilangguan, napansin ni Gringo ang lalaking umatake sa kanya kanina at sinundan siya. Matapos masigurong mag-isa lang sila doon, hinila ni Gringo ang kanyang mga paa palabas ng banyo, na naging dahilan para mawalan ng malay ang lalaki. Kinuha niya ang kanyang baril at mga gamit, itinago ang baril sa isang bathroom stall, bago tumakas dala ang kanyang pera at isang high-end na relo. Pagkatapos ay bumalik na siya sa courtyard, kung saan ang mga bilanggo ay nagsisiksikan sa maruming lupa, at ilang sandali pa ay nakatulog na din siya. Kinaumagahan, ang mga bilanggo ay dinala upang magtrabaho sa recycling facility ng bilangguan. Sa mga oras na yun, si Gringo ay hinawakan ng ilang armadong guns, at isang nurse ang kinunan siya ng dugo para sa isang eksperimento. Kalaunan ng araw na yun, nakita niya sa penthouse ang isang naka-bathrobe na lalaki at ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Dito niya na-realize na malamang ay sila ang namamahala sa lokasyong ito. Sa maliit na bayang ito, isang bagay lang ang natitiyak ni Gringo. Gamit ang pera, makakabili ka ng ilang kalayaan. Upang magsimula, binayaran niya ang mga gwardya gamit ang ilang barya, at kumuha ng day off para gawin kung saan siya mahusay. Dumaan si Gringo sa karamihan at natuklasan ang kanyang unang proyekto, ang pera na nakatago sa drug den. Para makuha ito, nagnakaw siya ng isang lata ng mantika at ginamit ito upang sunugin ang isang food cart, na epektibong nakagambala sa mga manunood nang iwan nila ang pera ng hindi binabantayan. Dahil dito, nagawa niyang nakawin ang pera, at umalis habang ang lahat ay nagmamadali upang apulahin ang sunog. Habang pinapanood ang pagkasunog ng stall, lumapit sa kanya ang isang 10 taong gulang na bata at humingi ng sigarilyo. Nang tumanggi si Gringo, ibinunyag ng bata na nasaksihan niya ang pagnakaw niya ng pera, at nagbantang magsusumbong kung hindi siya magbibigay.
Nakakulong ang bata kasama ang kanyang ina at sinabi kay Gringo na espesyal siya. Dagdag pa rito, sinabi rin ng bata na ang sinumang may sapat na pera ay maaaring manirahan sa loob ng bilangguan kasama ang kanilang pamilya, at ang ibig sabihin nito ay malayang lumabas at pumasok ang mga non-inmates kahit anong oras nila naisin. Habang kinikilala nila ang isa't isa, nahuli ng ina na si Dolores ang kanyang anak na naninigarilyo at galit na galit siyang pinauwi. Kasunod nito, binisita ni Jack si Gringo upang tulungan siyang makatakas mula sa bilangguan. Si Gringo, gaya ng dati, ay nagbigay sa kanya ng bogus na pagkakakilanlan at backstory, habang sinasabing wala siyang ginawang mali. Kinwestiyon ni Jack ang kanyang mga salaysay at naramdamang isa siyang propesyonal na manloloko, nang magbigay siya ng mga unreadable fingerprint. Hindi sila maaaring magtulungan dahil sa kawalan ng katapatan, kaya naghiwalay na sila. Gamit ang pera na kanyang ninakaw, umupa si Gringo ng isang maliit na cubicle mula kay Carnel, ang real estate agent ng bilangguan. Kalaunan ng gabing yun, ang Prison King ay nagbigay ng isang marangyang party para sa mga espesyal na bilanggo, kasama ang ilang mga nagseseksihang babae. Sumilip si Gringo sa may bintana at nakita ang warden sa gitna ng mga bilanggo, ngunit si Dolores ang talagang sumorpresa sa kanya. Mukhang balisa siya at halos magkaroon na ng moment kay Gringo, bago lumapit sa kanya at sinuntok siya sa panga sa pag-aakalang dinala niya ang kanyang anak sa lugar at umuwi na. Kinaumagahan, binaril ang isang bilanggo sa may courtyard dahil sa pagtangka niyang tumakas, na nagpapakita na ang pagtakas ay hindi isang opsyon. Sa sandaling yun, nilapitan ng bata si Gringo at pinag-usapan nila kung paano nagtatrabaho si Dolores para kay Javi, ang hari ng bilangguan. Ipinaalam din ng bata kay Gringo na ang mga tapat na tauhan ni Javi ay ang kapatid niyang si Caracas, at ang pinsan niyang si Carnel. Si Javi ay gumawa ng deal sa mga awtoridad at maaaring umalis kung kailan niya man gustuhin, ngunit ang hari ay dapat na bumalik pa rin sa bilangguan upang pagsilbihan ang kanyang oras. Nang tinanong ni Gringo ang tungkol sa salitang espesyal na binanggit niya kanina, at ang blood sample na kinuha nila sa kanya, walang naisagot ang bata. Samantala, tinatrack ni Jack si Officer Vasquez at ang partner niyang si Romero, para malaman ang higit pa tungkol sa kaso. Nahanap niya sila na tumatambay sa paligid ng bahay aliwan at napapaligiran ng maraming babae, nagpapasikat gamit ang kanilang bagong yaman at mamahaling sasakyan, dahilan para maghinala siya. Kinabukasan, araw ng pagbisita sa El Pueblito, ngunit ang mga bagay dito ay hindi pareho sa ibang mga bilangguan. Upang bigyan ka ng ideya, ang mga mag-asawa ay umuupa ng mga tent at gumagawa ng TikTok video sa gitna ng madla. Sa kabilang bahagi ng courtyard, ang bata ay nakikipag-away sa isa pang bata, habang chini-cheer sila ng kanilang mga kaedad. Pinapanood ito ni Gringo nang mapansin niya sina Javi at Caracas na lumapit sa eksena, kung saan inutos ni Javi sa kasama na bantayan ang bata. Habang naglalakad sila palayo, napansin ni Gringo ang bata na kumuha ng isang patalim mula sa kanyang damit at sinundan sila, na tila plano niyang patayin si Javi. Pinigilan siya ni Gringo, at nagtanong kung bakit gusto niyang patayin ang lalaki. Pagkatapos ng isang emosyonal na pag-uusap, ibinunyag ng bata na pinatay ni Javi ang kanyang ama upang kunin ang kanyang kidney. Si Javi ay may isang pambihirang uri ng dugo, at sa sobrang bihira nito, sinusuri nila ang lahat ng mga bilanggo para sa compatibility o pagkakatugma, at ang bata at ang kanyang ama ang tanging match sa ngayon. Ito ang dahilan kung bakit espesyal ang bata. Si Javi ang nag-aalaga sa kanya para magamit niya ang kanyang atay kapag kailangan na ng bago. Samantala, pumunta si Jack sa car impound yard, kung saan nakahold ang getaway car ni Gringo. Doon, nadatnan niya ang dalawang cowboy mula sa simula ng pelikula, na hinahalukay ang sasakyan para hanapin ang ninakaw na pera. Noong una, tinutukan nila siya ng baril, ngunit hinikayat niya sila na magbigay ng makatwirang presyo para sabihin niya sa kanila kung saan nakatago ang pera. Sa kabilang banda, si Gringo at ang bata ay pumunta sa isang wrestling match na hino-host ni Javi. Sa sandaling yun, kinuha ni Gringo ang sigarilyo ng bata at sa halip ay inutusan siya na kumuha ng masustansyang merienda. Sa kanyang pagkabigla, napansin ito ni Dolores at nakita niya itong nakakaakit. Inanyayahan niya siya para sa isang beer, ngunit bigla silang inistorbo ng isang prison guard at sinabi kay Gringo na meron siyang bisita. Lumalabas na ito ay sina Officer Vasquez at Romero, na dumating upang malaman kung saan niya ninakaw ang pera at kung sino ang nagmamay-ari nito. Natakot sila nang marinig na ang dalawa sa mga opisyal mula noong araw na yun ay tinorture at pinatay, sa pag-aakalang ito ay tungkol sa pera.
Sinubukan nila siyang takutin na magsalita, ngunit binalaan sila ni Gringo na sila ang nasa panganib at kailangan na nilang tumakas kaagad. Kinabukasan, gumawa si Gringo ng plano kasama ang bata para nakawan ang mga tauhan ni Javi, na kinabibilangan ni na Carnal at kaibigan niyang si Carlos, na ninakawan ni Gringo noon sa banyo. Dumaan ang bata sa kanila habang pinapakita ang ninakaw na relo kanina, at nang makuha nito ang atensyon ni Carlos, hinabol niya ang bata sa may eskinita at iniwan si Carnal na mag-isa. Sinamantala ni Gringo ang pagkakataon at ninakawan si Carnal habang wala siyang kaalam-alam. Pagkatapos nilang mag-regroup at hatiin ang kanilang mga kita, inanyayahan ni Dolores si Gringo para uminom ng beer. Doon, pareho silang nagkwento tungkol sa mga dati nilang kasintahan. Ipinaliwanag ni Gringo kung paano inagaw ang kanyang asawa ng kanyang partner na si Reginald Barnes, at kung paano siya tumestigo laban sa kanya sa korte para makulong siya. Nagpatuloy si Gringo sa paglalarawan ng isang panaginip na madalas niyang nararanasan kamakailan, kung saan dalawang lalaki ang kumatok sa pintuan ni Reginald at pinatay siya. Bilang tugon, ibinahagi din ni Dolores ang kwento ng kanyang yumaong asawa at ang pambihirang dugo ng kanyang anak. Natapos ang usapan nang nangako si Gringo na aalagaan ang kanyang anak. Samantala, pumunta si Caracas upang kolektahin ang real estate income mula kay Carnal, at naabutan niyang lango siya sa droga. Sinabi ni Carnal kay Caracas na may nagnakaw ng pera, ngunit ang kanyang masamang reputasyon bilang isang adik ay naglagay sa kanya sa mahirap na sitwasyon, nang bantaan siya ni Caracas na hanapin ang pera o mawalan siya ng trabaho. Dahil dito, galit na lumabas si Carnal para hanapin ang bata, kasama si Carlos sa kanyang tabi. Pumasok si Carnal sa kanilang bahay at walang awang binugbog ang bata, habang si Dolores naman ay walang tigil sa pag-iyak. Nang hindi niya mahanap ang kanyang pera, nagpasya siyang araruhin ang babae. Samantala, nagpapahinga si Gringo sa courtyard nang mapansin niyang nagtatanong si Carlos sa mga bilanggo tungkol sa kanya. Dito na niya na-realize na meron ng masamang nangyari, at nagsimulang tumakbo patungo sa banyo kung saan niya itinago ang baril kanina. Nagpaikot-ikot si Gringo sa pinagtaguan niya ng armas, hanggang sa matagpuan niya ang baril at pinatay si Carlos. Sa kabilang banda, dumating si Caracas sa tamang oras at pinahinto si Carnal. Habang lumalala ang sitwasyon, naglaban sila at nagtagumpay si Carnal na madaig siya. Samantala, nagmamadaling tumakbo si Gringo sa prison yard, at dumating sa tamang oras upang iligtas si Caracas, ang bata, at ang kanyang ina na si Dolores. Pagkatapos nito, dinala si Gringo sa isang holding cell, kung saan pumasok si Javi na may hawak na baril sa pagitan ng mga mata ng ating bida. Nagpakita si Gringo ng takot sa unang pagkakataon at nagsimulang mautal tungkol sa kung paano niya nailigtas si Caracas at ang bata, na napakahalaga sa kanila. Nang ma-realize ni Javi na alam ni Gringo ang tungkol sa kidney, nagpasya siyang buhayin siya at alamin kung sino talaga siya. Kalaunan, nakatanggap si Gringo ng tawag mula kay Jack, na nag-alok na tutulungan siyang mahanap ang pera bago pa maging huli ang lahat, kapalit ng ilang bahagi nito. Ngunit sa halip na makipagtulungan sa kanya, hinanap ni Gringo si Caracas at sinabi sa kanya kung paano kinuha ni Officer Vasquez at Romero ang 2 milyon mula sa kanya. Niloko niya si Caracas na babawiin ang kanyang pera at humingi lamang ng 10% nito, iniisip na ang pagbibigay ng pera kay Javi ay mas mabuti kaysa mawala ang lahat. Sa kasamaang palad, ang may-ari ng pera na si Frank Fowler ay nahuli na ang mga tiwaling pulis salamat kay Jack. Ang mga opisyal ay ginawang hostage ng 2 cowboy mula kanina. Iginiit ni Frank na merong 4 na milyon, ngunit sinabi ng kanyang mga tauhan na meron na lamang 1.7 milyon at 2 sasakyan sa labas. Bilang parusa, pinutol nila ang 3 sa mga daliri sa paa ni Vasquez, kahit na nangako siya na ito lang ang natagpuan nila. Sa oras na papatayin na nila si Vasquez, dumating ang mga tauhan ni Javi sa tamang oras at pinatay ang lahat, bago kinuha ang pera. Sa kabilang banda, binayaran ni Jack ang mga gwardya ng bilangguan sa ngalan ni Frank, kaya binigyan nila ng cover ang kanyang mga tauhan nang sinubukan na nilang patayin si Gringo. Sa sandaling yun, 3 cowboy ang nang-ambush kay Gringo, sa bata at kay Dolores sa courtyard ng bilangguan. Kaliwat kanang lumipad ang mga bala, at maraming inosenteng bystander ang nadamay at nawalan ng buhay. Dito na inactivate ni Gringo ang galing niya sa pakikipaglaban, at matagumpay na nadispatcha ang 2 sa mga lalaking tumutugis sa kanila. Ang huling cowboy ay naghagi sa kanya ng granada, ngunit ibinalik niya ito sa kanya sa ere at nagkapira-piraso siya. Himala silang nakaligtas sa bloodbath, para lang harapin ang tanong ni Caracas, sino si Gringo?
Matapos patayin ang mga tiwaling gwardya ng bilangguan, nagbanta si Javi na papatayin si Gringo kung hindi niya sasabihin ang totoo. Sa pagkakataong ito, ipinakilala ni Gringo ang kanyang sarili bilang si Reginald Barnes. Dahil pareho nilang alam na hindi isusuko ni Frank ang kanyang pera, nag-alok si Gringo na personal siyang pupunta at papatayin siya kapalit ng kanyang kalayaan. Para magawa ito, humingi siya ng sasakyan, baril, at kaunting pera para sa misyon. Mas gugustuhin ni Javi na ipadala ang walang kwentang si Gringo sa kanyang kamatayan kaysa sa isa sa kanyang mga tauhan, kaya pumayag na siya. Bago umalis, binalaan niya si Gringo na layuan ang bata at ang kanyang ina. Nag-issue din si Javi ng driver's license para kay Gringo, at inutusan ng dalawa sa kanyang mga tauhan na patayin siya pagkatapos niyang madispatcha si Frank. Hindi nagtagal, ipinaalam ng warden kay Javi na plano na ng gobyerno na isara ang bilangguan, matapos ang nangyaring insidente ng pamamaril. Naglaan si Javi ng ilang sandali upang kumonsulta kay Caracas, considering na nanghihina na siya kamakailan at tiyak na kakailanganin ng isang liver transplant sa lalong madaling panahon. Samantala, nakalampas si Gringo sa border patrol gamit ang peking ID, at naghanap ng payphone para gumawa ng isang tawag. Tinawagan niya si Warren Kaufman at nagpanggap na si Clint Eastwood para mag-set up ng isang meeting sa kanya. Pagkatapos nito, sinundan niya ang dalawang hitman na ipinadala ni Javi, at naglagay ng cheeseburger sa muffler ng kanilang sasakyan. Nang huminto sila para tingnan ito, mabilis silang pinatay ni Gringo sa pamamagitan ng paglagay ng bala sa kanilang ulo. Samantala sa bilangguan, kinabahan ng husto si Dolores nang makitang dumating ang doktor ni Javi, na nagpapahiwatig na malapit ng isagawa ang kidney transplant. Sumugod siya sa bahay ng kanyang kaibigan, itinago ang bata sa isang butas sa dingding at sinabihan itong manatili doon hanggang sa matapos ang lahat. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni Javi at dinala si Dolores sa isang madilim na selda at iginapos siya. Walang tigil nilang pinahirapan si Dolores sa pagtatangkang paaminin siya. Nang halos mawalan na ng malay si Dolores sa sakit, napansin niyang dumating ang kanyang anak upang iligtas siya. Nakatayo siya ilang metro ang layo kay Javi, hawak ang isang patalim sa kanyang kamay at paulit-ulit na sinaksak ang sarili sa atay, umaasang maililigtas nito ang kanyang ina. Upang mailigtas ang kanyang atay, isinugod nila siya sa silid ng nurse. Matapos maging stable ang kanyang kondisyon, nagpa siya silang isagawa ang operasyon ng gabing yun. Kasabay nito, makikita si Gringo na ginagawa ang kanyang plano. Tinawagan niya ang representative ni Frank, nagpanggap bilang si Warren Kaufman, at nagtanong kung maaari siyang mag-set up ng meeting kay Frank. Pagkatapos ng kaunting pagsasaalang-alang, nagpa siya ang representative na sulit ang isang meeting upang makipag-collaborate sa isang matagumpay na negosyante, at pumayag siyang makipagkita sa kanya sa susunod na umaga sa opisina ni Kaufman. Kalaunan, hinikayat niya si Frank na papasukin si Kaufman sa kanyang drug business. Kinaumagahan, dumating si Gringo sa meeting na may dalang misteryosong payong, ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Reginald Barnes at nagpanggap bilang assistant ni Clint Eastwood. Matapos ipaalam sa sekretarya na papunta na si Mr. Eastwood at dalawang associate, pinatumba niya si Mr. Kaufman at ikinulong siya sa banyo. Sa sandaling dumating si Frank at ang kanyang representative, napagkamalan silang associate ng sekretarya at pinapasok sila. Pagkatapos ay dinestruct sila ni Gringo gamit ang isang painting sa dingding, bago naghagis ng 2 granada sa ilalim mismo ng kanilang mga paa at tinuldukan ang kanilang kapalaran. Habang papalabas ng gusali, ginamit niya ang payong nang bumukas ang sprinkler, at natagpuan ng sekretarya na buhay si Mr. Kaufman. Bago bumalik para sa pera, kailangang ayusin ni Gringo ang problema niya kay Jack. Nang madatnan niya itong lasing at nakikipaglaro sa mga prosti, itinali siya ni Gringo sa isang upuan at sinimulan na ang interogasyon. Makalipas ang ilang pananakot, isiniwalat na ni Jack na gagawin na ang operasyon ni Javi, at ang bilangguan ay isasara na ng gabing yun. Ibig sabihin nito ay hindi na niya makikita ang kanyang pera kung hindi siya kikilos kagad. Matapos malaman kung nasaan ang kanyang nabanggang sasakyan, kinuha niya ang baril at badge ni Jack, at nagmamadaling lumabas ng silid. Samantala sa El Pueblito, mahigit 200 sundalo at Special Ops Forces ang nagtipon upang buwagin ang bilangguan at naghanda na sa pagsalakay. Nagkaroon ng kaguluhan nang pumasok na ang mga sundalo sa loob. Sa sandaling yun, sinisimulan na ang operasyon ni Javi, habang si Caracas at ang kanyang mga tauhan naman ay nagbabantay sa operating room. Hindi nagtagal, pumasok na si Gringo gamit ang badge ni Jack at sinubukang hanapin ang daan patungo kay Javi.
Hindi ito magiging madali kung isasaalang-alang ang mga away sa bawat sulok ng kulungan. Nang mapansin niya ang mga cash bag sa isa sa mga gusali, naharap siya sa isa sa pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay, kunin ang pera at tumakas, o manatili at iligtas ang bata. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, pinili niya ang pangalawang opsyon at nagmamadaling pumunta sa operating room. Sinubukan siyang pigilan ni Caracas, ngunit nagawa ni Gringo na makapasok sa loob ng malapit na nilang alisin ang kidney ng bata. Nagbanta siyang papatayin si Javi maliban na lang kung papalayain ni Caracas si Dolores. Dahil dito, umalis si Caracas at bumalik kasama ang babae habang may nakatutok na baril sa kanya. Sa sandaling yun, bumunot ng baril ang isa sa mga nurse kay Gringo, na naging dahilan para ibaba ni Caracas ang kanyang guard, at nagbigay din ng sapat na oras kay Gringo na patayin siya. Pagkatapos ay sinugod nila ang bata sa isang ambulansya, ngunit bago ito, palihim na kinuha ni Gringo ang kanyang bag ng mga pera. Tumakas sila sakay ng ambulansya habang nagbabalat kayo bilang mga medic, na iniwan si Javi upang mamatay. Sa sumunod na eksena, kinuha ni Gringo ang iba pang $2 milyong na itinago niya sa impound lot. Kasunod nito, si Gringo, si Dolores at ang bata, ay tumakas sa isang magandang dalampasigan kung saan namuhay sila ng mapayapa. Sa kabilang banda, kalaunan ay nahanap na ni Kaufman ang tunay na Reginald Barnes at pinatay siya, na tumupad sa matagal ng pinapangarap ni Gringo, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.